Good morning to everyone. I'm here again today to share the Word of God, and I just want to send this message to all of you na sinasabi ng Panginoon these past few weeks sa akin that He wants to see His greatness and His power to this message, and also the fulfillment of His prophecy na, na kailangan mangyari to test our faith, and also He wants us to trust Him and also to claim His promises. Hallelujah. Before we start, let us pray. Lord God Jesus, thank you for the day that you has give to us. Thank you for this beautiful morning na ibinigay mo sa bawat isa, Panginoon, and you are truly good to us, O Jesus. We are praying that this message will malaman ng mga tao, Panginoon, malaman ng mga kapatid namin, O God, na kung gaano ka makapangyarihan at paano kami magtitiwala sa iyo, Panginoon. Patuloy na, Panginoon Diyos, na kayo ang Diyos na aming pinupurit sinasamba, Panginoon. At balutin mo nga kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo't spirito at patuloy na kumilos ka sa amin kalagitnaan, O God, sakupin mo lugar nito. And we are praying, Panginoon, bigyan mo ako ng anointing to send this message and knowledge and wisdom, Panginoon, to deliver your word this morning. Again, thank you for your grace, Panginoon. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah. Ang pinamagatan po natin ng topic natin ngayon na Don't Panic, I'm With You. Basahin po natin ang Matthew 8:23 hanggang 27. Sabi rito, "You're now when he got into a boat. His disciples followed him, and suddenly a great tempest arose on the sea, so that the boat was covered with the waves, but he was asleep. Then the disciples came to him and awoke him, saying, 'Lord, save us! We are perishing.' But he said to them, 'Why are you fearful, O you little faith?' Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm." Next. Next po. 27. So the men marveled, saying, "Who can this be, that even the winds and the sea obey him?" Hallelujah. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. If you read the scripture, Matthew 8 verse 23 to 27, ito po yung Matthew record series of miracles starts Matthew 8. Gusto ko pong basahin siya sa Tagalog. Ano po sa lipat po. Thank you. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos natabunan ng mga alo ng bangka. Next po. Kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising. "Panginoon, iligtas niyo kami. Mamamatay kami," sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya." Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, in the previous verses ng Matthew, mag-start tayo sa Matthew 8. Actually, this is a fulfillment of the prophecy of mga kapatid. Let's see the prophecy from the Old Testament po na naisulat that it was promised in Isaiah 35 verse 5. Sabi rito, "Then the eyes of the blind shall be opened. The blind will see, and the ears of the deaf shall be unstoppable." Kung mapapansin po natin dito sa Matthew 8, naisulat dito sa Matthew 8:1 verse 1 to 4, Jesus healed the leprosy.
Matthew 8, 5 verse 5:13. Jesus healed the paralyzed centurion servant. 14:15. Matthew. Jesus healed Paul's mother-in-law fever. 16:17. Jesus cast out demons. And the next verse will determine how powerful Jesus is. He just want to determine, to prove to us na hindi lamang po siya nagpapagaling. Hindi lamang po siya nagka-cast out of demons ang si Jesus noong mga panahon na yun. He want to prove to us na hindi lang over sickness, over demon, ang power ng Panginoong Jesus. At gusto niyang patunayan dito na every creations that He has created in this world is sa Kanya. Sabi rito, in the next verse, after healing and casting out demons from the beginning of chapter 8, now He wants to justify na hindi lamang siya nagpapagaling. He wants to justify the power also over nature, which is stated in John 1 verse 3. Sabi rito, pakilagay po, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Napakalino po ng sinabi niya din sa kanyang mga salita. Lahat po ng bagay ay ginawa niya. At kung wala siya, wala ang mga bagay na ito. Sumunod na verses, Colossians 1 verse 6. Sabi rito, for by Him things were created that are heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through Him and for Him. Napakalino po na sinabi niya rito na gusto niya lamang po buksan ang ating kaisipan, ang ating puso, ang ating spirit, na hindi lamang po yun ang kaya niyang gawin, na mapagaling and to cast out the demons. And also, He wants to justify the power over the nature. And in John 1 verse 3, this verse reminding us that He created everything, all things in this universe, and the one who rules over all things. In sa Colossians, is Apostle Paul. Si Apostle Paul is continuously adore Jesus at that time, and stating that Jesus is the creator of all things. So si Paul is continuous adoration with Jesus. So gusto niya i-prove na si Jesus is the creator of all things. Hallelujah. Kung babalikan po natin sa Matthew 8:23, sila po ay naglayag. Tama? So, sa Sea of Galilee. Medyo maging technical po tayo. Nag-search po ako about this. I want to show the picture of Sea of Galilee or the Big Lake. If you see the Sea of Galilee, hindi lamang po siya simpleng lake. It's about 680 feet below sea level. So napakalalim po niya. The body of water becomes quiet during certain times. Cold air rushing down. Ibig po sabihin, cold air rushing down, kung mapapansin niyo po, wala siyang trees na makikita niyo. So open sea siya. Open water siya. And that time, alam naman natin sa Middle East, sa lugar na ito ay hindi madalas nagkakaroon ng typhoon, bagyo. Kaya sabi ng mga Bible scholars na yung time na yan na bumagyo nung sumakay sila sa bangka with the disciples and the other followers na sumama sa kanya, na tumawid sa kabilang ibayo, ay meron daw, mga Bible scholars natin gusto daw ng kalaban na sirain ang mission ng Panginoon Jesus during that time. Pero
Kung makikita po natin yung Sea of Galilee, napakalawak po niya. So it's possible po na that time is magkaroon po ng malaking storm. And sabi dito sa Matthew 8 verse 18, nang makita ni Jesus ang mga tao sa kanyang, balikan po natin sa 18 tayo, nang makita ni Jesus ang mga tao sa kanyang paligid, inutos niya sa mga alagad na maghandang tumawid sa kabilang bayo. So balikan natin yung scripture sa verse 18. Gusto ko lang pong himay-himayin. I just want to ma-feel natin yung every words, every verses po ng story na to. Pakibalik po dun sa Matthew 18. And sabi Matthew 23, you are now when he got in the boats. Kasi sabi rito, nung makita ni Jesus ang mga tao sa kanya, paligid, inutos niya sa mga alagad na maghandang tumawid sa kabilang bayo. May mga tao na gustong sumama sa kanya at that time, sa kanyang balikan at natin ang yung sumunod na verses. When Jesus saw the crowd around him, he gave orders to cross the other side of the lake. Kung babalikan po natin sa 19, kasi ito po ay nasa sa 23, kung babalikan natin sa 19, then teacher of a crowd, a teacher of the law came to him and said, "Teacher, I will follow you wherever you go." So may isa pong teacher na sumama sa kanya. Pero ang reply ni Jesus sa kanya is, "Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head." At may another disciple said to him, "Lord, first let me go bury my father." But Jesus told him, "Follow me and let the dead bury their own dead." So ibig sabihin po, hindi lamang po yung disciples niya sumama sa kanya, meron pa pong sumama sa kanyang dalawa. And ngunit sinabi sa kanila, Matthew 8:26, pakilipat po ron. Ngunit sinabi sa kanya, "Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya." Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. So, magkaroon lang po tayo ng background context. In the whole New Testament po, nung nagmi-mission si Jesus, 5 times niya pong binanggit the praise you have a little faith. Sa Matthew 6:30, 8:26, 16:8, and Luke 12:28, and also Matthew 14:31. So, dito nais lang ni Jesus is to remind us kung hanggang saan ba ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Hanggang saan po ba ang pagtitiwala natin sa Panginoon? Hallelujah. Remember, imagine niyo po remember Peter, Andrew, James, and John are fishermen. Yung mga disciples niya pong yan ay mga fishermen. It means experts sila sa dagat. Whatever situation will occur when they are on the water, it means they are knowledgeable and equipped. Kung nandun sila, nung time na yon sa bangkang yon, sa boat na yon, they are equipped and knowledgeable. Alam nila yung gagawin nila dahil mangingisda po sila. Pero nag-alala pa rin sila at natakot at ginising si Jesus. Mga kapatid, minsan ba sa buhay natin na kahit ang galing-galing natin sa isang bagay na kahit balik-balik ta rin natin, kabisado na nating gawin, dumarating pa din po tayo sa pagkakataon na nalilito at nagpapanik tayo sa ating gagawin. Kahit na balik-balik ta rin yung mga bagay na kaya natin gawin, pero minsan nagkakaroon pa rin tayo ng pagkakamali, nagkakaroon tayo ng doubt sa sarili natin. O mas nananaig ang sarili nating kagalingan kaysa magtiwala sa Panginoon? Ang tanong, kapatid, sa Diyos ba tayo lubos na nagtitiwala o sa sarili nating abilidad? Tandaan natin, kapatid, sa sinabi ng Panginoon sa Proverbs na trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. In all your ways, acknowledge Him,
and He shall direct your paths. Napakalino po ng sinabi niya na magtiwala tayo sa Panginoon. Buksan lang natin yung puso natin at parang yung ginawa nung pumunta ang mga disciples sa bahay nila Mary and Martha. Si Martha umupo sa paanan si Mary umupo sa paanan ni Jesus at nakinig at ninamnam niya yung presence ni Jesus Christ at that time. Right? So kung kasama natin ang Panginoon, Jesus, sa boat, kailangan ba natin mag-alala, mga kapatid? So nagpapanik ang mga disciples. Imagine, may mga expertise na yung mga disciples pagdating po sa paglalayag. Kasi sila yung ang iba sa kanila ay mga mangingisda. Right? Pero nagpanik pa rin sila. Sabi rito, kung babasahin natin, pakibalik po dun sa, gusto ko lang po i-emphasize, pakibalik po dun sa scripture natin. Sige pa po. Yan. Then the disciples came to him and awake them, saying, "The Lord save us. We are perishing." But he said to them, "Why are you fearful, O you a little faith?" Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Mga kapatid, bakit ba tayo nawawalan ng pananampalataya sa Diyos? Sabi nga doon sa sinabi ng Panginoon, even the mustard seed of faith can move mountains. Pero hindi po sinasabi ng Panginoong Jesus na maging mustasa lang ang ating faith. Kahit na nung nagmi-mission ang mga disciples, nire-rebuke ng Panginoong Jesus yan na gamustasa lang ang faith. Pero kung meron tayong gamustasa, mustard seed of faith, gamitin natin. Dahil ang Panginoon ay makapangyarihan. Bakit, ang question po natin mga kapatid, bakit hindi ka dapat magpanik? Number 1 po, Jesus is the captain of the boat. Naniniwala po ba tayo na ang Panginoong Jesus ang captain ng boat during that time? Alam mo mga kapatid, ang problema po sa atin, ang gusto po natin, tayo po yung nasusunod sa buhay natin. Ang gusto natin, tayo ang nagkokontrol ng buhay natin. Kung saan tayo, kung magiging future natin, anong gagawin natin, kahit pagising natin sa umaga, gusto natin yung bagay na gustong masunod natin sa sarili natin. Pero alam po mga kapatid, sabi rito, nang makita ni Jesus sa mga tao sa kanyang paligid, inutos niya sa mga alagad na maghandang tumawid sa kabilang ibayo. Dito pa lang po pinapakita na may mission po si Jesus at hindi mga disciples. Imagine niyo po, inutusan niya na tumawid. Balikan po natin Bakit po ba sila tatawid? They are going to sa kabilang ibayo po, which is yung Genesis, na magka-cast out po si Jesus. Magmi-mission po siya doon, magka-cast out po siya ng demon. Na sinaniban po yung dalawang lalaki. Pero dito sa context na ito, sa scripture na ito, na nagpapaliwanag na dito pa lang po may mission si Jesus. Hindi mga disciples. So bakit sila nagpapanik ng time na yan? Kasi kasama na nila si Jesus Christ. Siya ang leader at that time at kapitan ng mga oras na yan at mismo nagsabi na tumawid sa kabilang ibayo na meron akong mission doon sa kabilang yun. Mga kapatid. Hindi po pwede po na dalawa po ang kapitan ng boat. Hindi po natin pwedeng agawin yung steering wheel na hawak-hawak po ng kapitan. Ang kapitan po ng that time ang Diyos, ang Panginoong Jesus. Hindi po ba tayo nagtitiwala sa Panginoong Jesus na kaya niyang dalhin tayo sa kabilang ibayo kung tayo po ay nakasakay doon sa boat na yon? Sabi dito,
Hindi tayo ang may misyon, si Jesus. Kung naniniwala po tayo na hawak po ng Panginoong Jesus ang ating buhay, naniniwala po tayo na lagi po nating kasama ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay, hayaan po natin na siya ang humawak po ng steering wheel at dalhin po tayo saan po ang misyon. Sang misyon po ang dadalhin ng Panginoong Jesus tayo. He just want to prove that He is victorious and powerful that time. Sabi po sa John 1 verse 3, sinabi po na binasa po natin, that all things were made by Him and without Him was only anything made was made. Sa pamamagitan niya, nalikha ang lahat. He is controlling everything. Mission ni Jesus, kahit anong unos, anong problema, daanan niya, matatagumpayan. Imagine niyo po nakasakay po si Jesus Christ doon at natutulog. Alam niyo po si Jesus Christ nga po nung time na yun natutulog siya, relax na relax siya. Pero yung mga kasama niya sa boat, nagpapanik. Ang question mga kapatid, tunay bang nakasama tayo sa mission ng Panginoong Jesus? Kung tayo po yung nasa boat na yun, totoo po ba na tayo po ay kaisa sa mission ng Panginoon Jesus? Sa mga oras na yun? Mga kapatid, hayaan po natin na hawakan ng Panginoong Jesus ang ating buhay. Sabi nga po dito, how are we going to apply this? Be a crew. Maging pasahero lang po tayo. Hayaan po natin na si Jesus Christ ang mag-handle ng ating buhay. Ang problema natin, ang gusto natin gawin ay agawin yung steering wheel sa Panginoong Jesus. Hindi po pwede yun. Hayaan po natin siya mag-lead sa atin. Number 2, let us follow Jesus' direction and mission. And number 3, trust your captain completely. Remember po, I discussed last time the story we considered as a parable of parables. Yung prodigal son po, na umalis yung bunsong anak niya, nagpakalayo-layo sa malayong bansa, kinuha niya po yung yaman niya. Ang nakikita po natin doon ay kinuha niya yung yaman niya to have a control. Control niya yung buhay niya. I-control niya yung gusto niya siya yung masusunod. Pero ano po nangyari sa kanya? Nagkaroon po siya nag-failure po siya. Nag-failed po siya doon sa gusto niya mangyari. Ginawa niya po, bumalik siya sa kanyang ama. Ganun din po tayo. Wag po natin mag-rely po sa own understanding po natin na tayo po ay magaling, matalino, mayaman. Opo, lahat po yan ay binigay po ng Panginoon sa atin. Pero tatandaan po natin, yung mga bagay na yan po ay maaari po mawala if wala po ang Panginoon sa buhay natin. Remember the prodigal son, nung bumalik po siya, tinanggap po siya ng Panginoon. Kung tayo po ay lumalayo sa Lord, sa Panginoong Jesus, siya po ay ready, open arms, na tayo po ay tanggapin kung tayo po ay babalik sa Kanya. Hayaan po na ang steering wheel, na hawak-hawak niya po, steering wheel ng buhay po natin, ay siya ang magtimon at siya ang maghawak ng journey natin kung saan man tayo dalhin ng Panginoon, kung anong mang misyon ang nakalaan para sa atin. At hayaan po natin na ang Panginoong Jesus ang manguna sa ating buhay. Pinapakita lamang po rito na gusto niyang patunayan na He is powerful dahil nais niya lang po na patunayan po sa atin na lahat po ng bagay ay kanyang
inilikha. Ang gusto po kasi natin sa buhay natin, control natin yung buhay natin eh. Right? Kahit na po yung nakikita na natin na alam nating kaya natin kasi meron po tayong talent, may abilidad tayo na kaya nating gawin yung bagay na according to our knowledge, pero hindi natin kasama ang Panginoon. Ano po nangyayari? Nagkakaroon tayo ng failure eh. At yung failure na yun po yung ginagamit po ginagamit ng kaaway to destroy us. Pero remember, kapag kasama po natin ang Panginoong Jesus sa journey ito, sa boat na yan, at pinagkatiwala natin sa Kanya, na tayo ay isang crew member at siya ang may hawak ng steering wheel, makakarating po tayo doon sa mission na binibigay po sa atin ng Panginoon. At another question, mga kapatid, kung ikaw ba ay nakasakay sa bangkang yun, magtitiwala ka ba sa kapitan, which is Jesus? Siya ba ang kapitan ng buhay mo? Kaisa ka ba sa mission ng Panginoon to advance the kingdom of God? O gusto lang natin kontrolin ang buhay natin at tayong masunod? Kapatid, kung kaisa tayo ng Panginoong Jesus sa misyong niya, patuloy nating kilalanin at tunay na Diyos. Kilala po ba natin ang tunay na Diyos na ating sinasamba, na ating kinikilala? O kilala lang natin siya kapag meron tayong pagpapalang natatanggap? Paano naman po kapag kawala? Paano naman po pag idinaan tayo sa pagsubok? Kinikilala pa rin ba nating Diyos ang ating Panginoong Jesus? Remember po, kahit tayo ay Kristiyano na, hindi po tayo guaranteed na lagi puro blessing po ang marireceive natin. Tayo po ay aatakihin ng kaaway. Which is, that's the good sign. Bakit po? Kasi nasa tamang path na po tayo. Sabi nga po, sabi sa scripture, the enemy will try to destroy us. Pilit pong sisirain tayo ng kaaway. Kaya tandaan po natin mga kapatid, kung tayo po ay kasama natin ng Panginoong Jesus sa buhay natin, hindi po tayo maliligaw. And before I end this message of God, I just want to share this closing verse in Isaiah 41 verse 10. Sabi rito, Don't panic. I'm with you. There's no need to fear, for I'm your God. I'll give you strength. I'll help you. I hold you steady. Keep a firm grip on you. The Lord saying to this scripture is, He wants to fulfill His prophecy and let Him to lead you, mga kapatid. Trust Him in everything is under His control. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, for this wonderful message that you have sent to us this morning. Thank you for your goodness and your power. Even you are trying to test our faith, Panginoon. Alam po namin na this journey sa aming buhay ay lagi namin kayong kasama. And this day, Panginoon, we are truly admire your power, your promises, and we are claiming your promises, Panginoon, na kahit sa maliit na pananampalataya namin sa inyo, Panginoon, ay gagamitin namin to move mountains, oh God. Alam namin, Panginoon, na kayo ang tunay na Diyos na may hawak ng steering wheel ng aming buhay. You are the true captain of our life, oh God.
And we are praying, Panginoon, na bigyan nyo kami lagi ng kalakasan at proteksyon, Panginoon, manggagaling sa inyo. Patuloy na, Panginoon, na kayo ang manguna sa aming buhay. Alam namin, Panginoon, na hindi namin to kaya na wala ang iyong guidance sa aming buhay. And patuloy nga, Panginoon, na samahan mo kami sa araw-araw, O God. And we are praying, O God, na this message ay tumimo sa aming mga puso, O God, at ma-realize namin, Panginoon, who is the real captain of our life, who is the real Lord of our life. At mag-manifest ka, Panginoon, sa aming buhay. Alam namin, Panginoon, na there is a storm in our life na mahirap. Pero at the end of the storm, Panginoon, merong payapa at masaganang buhay, Panginoon, na nag-aabang sa amin sa kabilang ibayo, God. Kaya, Panginoon, we're claiming this message to you, this scripture that you have said this morning, O God, that you are truly powerful. And even though hindi kami karapat-dapat, Panginoon, but because of your grace, O God, kami, Panginoon, ay tumatayo. At we entrust to you, O God, everything sa aming buhay, Panginoon. You are truly good to us, O God. And patuloy nga, Panginoon, na kayo ay aming makilala, Panginoon, bilang aming Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. Kaya muli, Panginoon, maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. In the darkest night, you shine so bright. Your love surrounds me like a guiding light. With every beat, my heart's praise resounds. You lift me up, never let me down. Yeah, I surrender all. I'm lost in your embrace. You are my reason, my purpose, my guiding star. Every note I sing, every sound in this bar. I raise my hands, I lift my voice up high, praising you, God, in this electronic sky. In the darkest night, you shine so bright. Your love surrounds me like a guiding light. With every